So hanapin po natin yung truck mga ka-angel at mag-practice po tayo ulit. So 1043. Ito mga ka-angel, parang ito 1043. So dito po tayong dito po tayo magpa-practice. So po mga ka-angel, at bubuksan po natin at papaanda rin natin ulit. At yan, subukan natin umandar, paandarin ulit. At parang ito yata yung ginamit din natin kahapon. So una po mga ka-angel, ay paandarin po natin yung car. Hola, mga ka-angel. So punta na pa tayo at 1043 po yung sinabi na number na naman ng truck. So ito po ang yung lingkod ng yung katropat kalakwatsak, Kuya JJ. So hanapin po natin yung truck mga ka-angel at mag-practice po tayo ulit. So 1043. Ito mga ka-angel, parang ito 1043. So dito po tayong dito po tayo magpa-practice. So po mga ka-angel, at bubuksan po natin at papaanda rin natin ulit. At yan, subukan natin umandar, paandarin ulit. At parang ito yata yung ginamit din natin kahapon. So una po mga ka-angel, ay paandarin po natin yung car para check natin yung mga lights. So andyan po yung susi. Yan, dyan po yung clutch saka brake saka accelerator. Yan, antanin po natin. So andar po siya mga ka-angel. At subukan po nating i-flasher. Yan, tapos buksan po natin kunti yung bintana para kung mag-block at least ma-open po natin yung Yan. Yan, tapos bababa po tayo at kukuha po tayo ng martilyo para check natin yung gulong. Yan mga ka-angel, yan. So ito po, ito yung gulong at i-check natin yung tires. So yan mga ka-angel. At okay yung gulong, okay. So yan po yung mga liner nya. Yan. So lahat po ng gulong mga ka-angel kailangan natin i-check. Yan. So yan po yung landing gear. At saka yung mga lights po ay maandar po lahat yan. So okay siya. So ito, yan mga ka-angel, yan, medyo okay yung mga gulong, matigas. Yung mga lights dito, especially po dyan, ayun mga ka-angel, at okay siya, magana po lahat. So ito po may mga pre-trip po ito mga ginagawa rin, pero ngayon ay road tayo, hindi natin gagawin yun ngayon. Yan mga ka-angel. So ito po yung yan lahat po okay. Yan. So yan mga liner, okay po siya. Tapos yung gulong, tapos lahat po is okay. Mga flasher, okay naman siya lahat. Naka-flash siya. At nakalimutan ko yung headlight. Kung buksan po natin mga ka-angel yung headlight.
So ayan, so yung flasher po ng ano. Yan. Yung headlight po gumagana. Sa left right, tingnan natin sa likod. Sa likod kung yan yung left na signal is gumagana. Ito mga ka-angel is ilaw din. Ito gumagana, ayos. So, wala pong problema. Yan, pati dito sa tractor po. Ito pa yung trailer, ito pa yung tractor. So lahat po yan gumagana mga ka-angel. Yan. Subukan po natin sa right naman. So gumagana rin po. Yan. Yan, gumagana po yung mga lights niya sa traktor. Tingnan natin kung gumagana rin. Yan, nagpa-flash din. Yan, yung mga body. Lahat po yan gumagana mga ka-angel. Yan. Yan, so lahat po okay. So good to go po tayo. At hintayin natin yung So try natin na naging maayos po yung pag-drive natin ngayon mga ka-angel. So yan mga ka-angel, at yan lang natin yung structure natin. Yung parking brake, yung tractor, tapos yung trailer. So lahat po okay. At i-adjust na lang natin yung upuan unit natin. Yan. So yun mga ka-angel, at tugunan pa tayo ulit. A few moments later. Okay, then you take up the problem. So without load, sir, third gear is okay to start? Second. If you're going straight, then start second. If you're traveling and then maybe if you can change only, then start. Oh. If the trailer is not loaded. The loaded trailer, you need a 4 power starting gear. Right.
this case, sir, is it okay to stop at 4 or I need to stop at 3? So one truck length you should be downshifting one gear. So I was in the port a while ago, so actually. So yun mga ka-angel, at nag-stop muna kami. Ginawa kong downhill. So nagpa-flashing po tayo. Yan, downhill po tayo mga ka-angel. Yan. Yan. So yan po yung paligid ngayon. At sabi niya, medyo okay daw yung shifting natin. Medyo ayos. May nare-recall ko na ulit dahil matagal po tayong naka-stack ng nakaraan. No? So yan na. Ito po yung sabi ko. Pagka po 1, 2, 3, 4, kailangan nakababa po yan. Pagka more than, pag 5 na po pataas, itatataas niya po yan para mag-change po siya sa 5, 6, 7, 8, ganun. Kasi ito po yung parang may natawag silang high, low din. So parang lever din po ito. So itong red na ito. So ang ano po yung sistema niya mga ka-angel ay yung primera, yung first is doon, and then second, and then third, and then fourth. And then itaas nyo po yan pagka papunta na sa 5. Pabalik ulit kayo. So 5, and then ganoon din po 6, and then 7, and then 8. Pag nag-downshifting, so ganon ulit, ganon 7, 6, 5, and then ibaba nyo na po yan bago kayo pumunta ng 4. 1, 5, 4, tapos 3, 2, and 1. Tapos yung reverse po mga ka-angel ay dito, ganyan, gaganon siya dito sa pinaka leftmost. So pag like I said, sa una lang po kayo mag-clutch sa unang arangkada, and then the rest, yung susunod na po ay ang pinaka-class nyo na po ay yung acceleration. Kailangan nyo pong i-press yung accelerator para mag-move siya, para mag-change siya po ng gear. Ganun po yung sistema ng truck. So ito po yung sa manual, pero po yung mga automatic mga ka-angel ay parang normal car na lang din po yung design na may drive, may reverse, ganun lang po. So may mga, minsan may mga parang volume lang po yung style. So itry po nating i-videohan yun sa automatic, yung pagka nagbabaking, kasi automatic po yung pinapagamit sa pagka-backing. Pero pagka nag-road test po, pagka ito, manual ka po nag-prepare na mag-start sa road, manual ka rin siya, lahat gamitin mo automatic, puro automatic din. So like I said, outdated na po yung manual ngayon. Mostly 99 o more or less 99% na po ay gumagamit na po ng automatic. Make life easier kumbaga, at mas safe na po din yun sa compare po sa manual transmission. So yun mga ka-angel, at nagpa-flashing po tayo at nagkakaroon lang po ng konting checking yung instructor natin at hinihintay po natin siya. So yun mga ka-angel, ang aking video. Hinihintay natin yung instructor natin. So yun mga ka-angel, at tapos na tayo ng driving natin. Lumabas na po yung instructor natin. So yun, medyo na-recall na natin yung mga about sa driving sa manual. So kunting asa pa konti para ready na tayo pag sa road test pagtapos natin. So yun mga ka-angel, at kita-kita tayo sa sunod ng mga video ulit. At bibidyohan ko yung bawat yugto ng pagka-class natin. So at dito po mga ka-angel, dito sabi ko sa likod may yung mga malaking truck talaga na long haul, may mga parang kwarto dito. So dito po kasi pang school lang, wala. Pero meron ba yung mga mga tractor silang may mga ganoon. So susunod siguro baka ma-drive natin, ipakita ko po. Tapos tayo mga ka-angel, at atin pong pag-aralan ulit yung mga parts naman by ano tayo ng mga video. So yun mga ka-angel, at ito natin kakalimutan na hilain ito pagka hilain ganun. Yung ito pa yung brake po ng trailer tsaka tractor. Siyempre po ilagay natin sa neutral po yan. Tapos ito po yung brake. Tapos pagka mag-go po kayo, tapakan nyo po yung siyempre yung
clutch doon, tapos yung brake, bago nyo i-push yan para ma-release po yung brake nya. Itong dalawa, i-release nyo naman po, i-push nyo po yan. So yan po muna mga ka-angel. So yan po mga ka-angel, yung mga airline. Yan po, yan po yung mga airline. Ikakabit po natin yan lagi pagka ano, tapos yan. Ng kape, ang bait po ng instructor ko. So, papainit po kasi medyo malamig po ngayon. So mga ka-angel, at babalik na po tayo sa car at uwi muna tayo. May schedule po ulit ako bukas. So dyan po yung mga backingan namin, yung pag nagbabaking. Kailangan po hindi mo ma-hit yung mga cone na yan, yung mga orange na yan. Doon din po yung may din po isang area doon na nagbabaking. Ito po yan. Yan po mga ka-angel, oh. Ito, nagbabaking din po ito. Mga 360, mga ganun. Papractice din po yan. Ganyan po yung ginagawa ko minsan pagka backing po yung ano. Yan mga ka-angel, oh. Yeah, panoorin po natin. So kailangan po hindi ma-hit yung ano, yung cone. Yan, panoorin po natin to. Yan yung pag-backing niya. So yan po yan. May mga technique po yan mga ka-angel. Kung yung kailangan magbusina, may technique po yan yung pag-backing sa blind. Yung blind na tawag nila blind kasi hindi makikita yung right. May mga tinatawag silang full left or full right na steering, yung pag maniobra ng steering wheel. Yan. Yan. Kailangan po sakto po yung ano, pero pagka hindi po naman sumakto pwede naman po atrasabante hanggang sa makuha nyo, pero may oras po kasi yan. Sa isang ganyan may mga minutes siya na kailangan magawa mo within, let's say for example kung 20 minutes hanggang magawa mo siya ng 20 minutes, otherwise mag-fail ka kung more than that. Kailangan ma-master mo yan. Di baling atrasabante hanggang sa makuha mo, basta ma-within po sa required na minutes. Kung let's say 20 minutes lang yung ganyan, kailangan magawa mo siya ng within. Sa una po mga angel, medyo mahirap dahil unusual nga, kumbaga hindi siya normal ba yung kanyang sistema sa like sa normal car. So yan mga ka-angel, so medyo nag-struggle siya kasi hindi siya sumakto. Pero gagawan po yan ng paraan. Ayan, pwede ko kung gumanyan mga ka-angel, oh. Yan. Kailangan hindi mo ma-hit yung cone doon sa yung pinaka kulot na cone. So yan mga ka-angel, yan. Yan, gagawin na naman niya yan. So ganyan din po yung ginagawa namin pagka ano. Yan. So ayusin niya po yan. Yan. So yan mga ka-angel, ayan, tignan nyo. Inaayos na niya. Nag-struggle din po ako dyan nung unang-una, pero ngayon medyo nakukuha ko na yung technique. Pero hindi pa tayo perfecto. Hindi pa ano, pero yan. Dahil na rin po, baka nakalimutan ko na rin na naman yan. So kailangan ko i-recall na naman yung technique. Yan mga ka-angel, oh. Yan. So ayusin na naman niya. So kailangan po mabilis po kayo yan kasi tulad ng sinabi ko, may oras po yan sa pag-backing. So yan mga ka-angel, yan. Yung mga ka-angel, inaayos niya. Ayan. Yan yung kanina, yan. Ang hindi niya yata nakuha. Okay lang po yan mga ka-angel. Basta focus lang at yan talaga sa una mahirap. Pero like I said, if you are willing to learn, you can do it. Pagka wala ka po sa focus, mahirapan ka. So ngayon mga ka-angel, at pupunta na tayo sa car natin. At a-attend tayo mamaya ng konting salo-salo sa mga friend natin na kasama natin nag-camping. It's Saturday, so it's Saturday night.
So yung mga angel at tinanggalan natin yung best natin. At uuwi na po muna tayo kasi para makapag-refresh. So hindi ko naubos yung kape ko na kasi hindi na siya mainit. Tapong ko na lang po muna siya siguro at nakalahati ko naman na siya. So okay na yun siguro. So ito yung yard namin at see you on the next day na naman. Ano. Yan, ito mga ka-angel, yung sasabi ko. Ito. Dito po, yan po yung mga long hole. Ito po yung kwarto dito. May kwarto dyan. Kung labas ka lang po dyan, kung mag-drive ka na, hindi ka na kailangan lumabas. So may mga parang mini kitchen, fridge, ganun. May kwarto, may higaan po dyan. Ganyan po yung mga pang long hole. Yan, mga 50-foot trailers, mga ganun. So yan. So dito may isang company dito, Michener Allen. Doon po mga ka-angel, airport na po doon, banda doon. So mga ka-angel, at sasakay na tayo. Uwi na muna po tayo. So andito na tayo sa car mga ka-angel. At uwi pa muna tayo. At so far okay naman naging na-comment sa akin. At sabi ko nga sa kanya, it's been 4 months na hindi ako nag-drive. So parang nakalimutan ko na yung mga technique, sabi ko. So ba't na-recall na po natin? So kain tayo ng celery mga ka-angel. It's good for the health din to. Dahil mga sinakaro sa pansit mga ka-angel. Healthy tayo, healthy food. So yung po kinakain ko mga ka-angel, pagka minsan puro fruits lang. Nabihira po yung kanin kasi lumalaki tayo. Dati po kasi malakas ako sa kanin. Nagmaas po yung mga rate ko sa blood sugar, mga ganun dahil sa kanin. Tapos nabihan ako na mag-diet kasi mataas po yung rate ng mga blood sugar, cholesterol. Although hindi naman po tayo mahilig masyado kumakain ng karne, pero hindi naman masyado, pero yung kanin po talaga daw ang mataas sa sugar. Kung hindi may iwasan magkanin, nire-recommend niya yung brown rice. Gumana rin po ako ng brown rice. Yung white rice po ang malakas daw po sa sugar, dahil carbohydrate. Pero kailangan maging disiplina po tayo sa katawan natin dahil tumatanda tayo. Para healthy, tuloy-tuloy po ang paglalakwat yan natin. At pagbigay ng mga impormasyon sa mga kapwa natin. So, yan mga ka-angel, at yan po yung na-share ko muna ngayon at sana po nagustuhan ninyo kahit hindi po kumpleto masyado yung information dahil sinabi ko kanina sa instructor ko magkuha ko ng video. Pinayagan naman po ako. Pero saglit lang dahil siyempre for privacy purposes, kung may mga ituturo sa akin ganyan, for privacy reason, sabi niya pina-stop niya po yung video ko. Nintindihan ko naman, pero at least pinayagan niya po ako na habang nagdadrive kumuha ko ng sarili ko, pero mga 5, 6, 7 minutes lang, which is okay na, malahaba na yun. So i-upload ko po yan, pero yun na nga po. For privacy reason, na kailangan din po ng mga private, kumbaga sa hindi kailangan kukuhanan ng video para sa privacy din niya. Ayan. So ganun pa man, pinayagan po tayo kumuha ng video. So mga ka-angel, at nag-enjoy ako dahil siyempre malaki siya at something like a good experience kasi like I said, it's a good opportunity na mag-chance tayo na makapag-drive po ng truck dahil dinadrive po natin is yung regular car lang. So it's a good experience that I can share it to the friends or relatives o mga anak, ganyan, in the future. So yan mga ka-angel, nakita nyo dyan yung class 1, class 3 and class 5. Nagtuturo po sila lahat po ng klase ng license. Tapos air brake, sabi niya, air brake yan.
So yung class 5 yan po yung regular license po na ko para maging mag-drive ka po ng regular car. Tapos yun na yung class 1, yung class 3 yun po yung mga truck din, yung mga smaller lang, like yung mga dump truck ganun, mga air brake, 6-wheeler ganun. 2, 4, 6, 8, 10 10-wheeler, basta yung parang tatlo, dalawa sa yung 2, 4, 6, 8 mga 10-wheeler ganun na parang wala sang trailer. Yun yung mga class 3. Yan. Kung nyo po yan mga ka-angel, yan, may number dyan. Yan po yung site, People's Driving Academy. Mabait po yun mga instructor dyan. At matulungin. At joker. Gustong gusto po nila ang dahil sabi nila sweet, mabait, respectful, ganun. Kahit anong lahi po dito mga ka-angel, they believe sa atin dahil sa ugali natin na very hospitable, ma-friendly, hardworking. Yun po yung nagustuhan nila sa atin. Gustong-gusto nila pa tayo kahit ibang lahi, kahit hindi Canadian, kahit mga kapwa natin din na nag-migrate dito. They love Filipinos. So I'm very proud kasi part po ako yan. Pilipino po tayo. Maging ito baga sipag at tiyaga at tiwala sa pagiging Pilipino mga ka-angel. So yan po muna ang aking video mga ka-angel. Salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe to my channel, Discovery Angel. Yan po yung my Glacier National Park na picture. At para tuloy-tuloy po ang paglalakwatsa at pag-discover ng mga impormasyon at mga bagay na makakatulong po sa atin at mga lugar. So salamat po. Stay safe. Pray hard it works. Ito po ang inyong lingkod, inyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. God bless po. Hanggang sa muli.